Good morning! Ayan, mga kabola at mga kapwa karbitero, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, dito po si Kuya Roger sa court. Magbibigay po tayo ng munting pag-aaral. Okay, ang ating pong topic, dahil tayo po yung nabisyo ng kulang-kulang 2 linggo, namula na yung ating dashboard. Okay, ang ating pong topic, yung pong OBR, Article 43. Ang nakalagay po doon, yung free throw, yung malayang pagbubuslo. Ngayon ang tanong, ano po yung ating pag-aaralan? Ito po yung masasabi natin na isa sa mga gray area na ginawa ni FIBA. Okay, dapat mabigyan ng kasagutan to at saka solusyon ni FIBA sa pagkakaroon ng pagbabago ng rules sa mga darating na taon. Sana makarating kay FIBA ito. Ano po ba yung sinasabi nating gray area? Okay, nagbigay po tayo ng free throw ha. Nakalagay po sa Article 43.2.3 ang nakalagay, the free throw shooter shall. Okay, tapos sa bullet number 5 ang nakalagay po, not pick a free throw. Okay, ito po yung tanong, yung masasabi natin gray area. Nagbibigay tayo ng 2 free throws kay player o kaya 3 free throws dahil lack of shooting. Ang tanong, applicable ba yung first free throw dun sa 2 free throw, first free throw at second free throw dun sa 3 free throw? Okay, ito po yung ibig sabihin. Meron po bang makukuha ng disadvantage at advantage? Meron po bang may ilang? May mapipake ba? Meron man tatalon? Okay, ito po yung demo. 2 free throws po, 2 free throws muna. Unang free throw pa lang, pumake yung shooter. Ang tanong, may disadvantage at advantage? Diba wala naman? Bakit po? Wala pong tatalon na player. Yan. Yung pong player, ang tawag dyan na rebound player o kaya jumper. Wala pong tatalon. Okay? Ano pa? Doon sa binigay natin ng 3 points kasi ako shooting sa 3 points. Unang free throw, pinake. Wala namang tatalon. Okay, second free throw doon sa 3 free throw. Okay, wala namang tatalon. Ibig sabihin, wala pong disadvantage at advantage. Yan po yung ibig sabihin natin na parang gray area ni FIBA. Sana makarating po kay FIBA yan. Okay, kailan po siya magkakaroon ng disadvantage at saka advantage? Makakapanlamang siya doon sa kalaban. Okay, ito po. Pag nagkaroon po ng last and only free throw. For example, doon sa 2 free throws, last free throw. Sa 3 free throws, last and only free throw. Huli na lang. Sa isang free throw, last. Okay, ibig sabihin, last free throw, siyempre jumper, naka-ready yan. Pag yan pinake mo, kahit isang fake lang, ano mangyayari? Magkakaroon ng panlalamang, panggugulang. Yung mga player dyan, sigurado, magpapasukan sa loob. Kaya dapat, makarating kay FIBA, pag nagkaroon ng changes ng rules, pagbabago, yung faking free throw ay gawin lang natin applicable dun sa last and only free throw. Bakit po natin nasabi o bakit po nasabi na dapat sa last and only free throw? Okay, magbigay po tayo ng additional scenario. Na technical po yung kalaban namin. Okay, ako po yung titira, ako po yung natasa ni coach, designated shooter. Okay, technical foul. Okay, yung kalaban. Siyempre, sa amin yung bola. Ang tanong, meron po bang tatalon? May tatalon po ba? Okay. Siyempre, isang tira, walang jumper. Kahit i-fade ko ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses, hanggat di ako inaabot ng ibang violation, step in, 5 seconds, etc. Okay, wala pong advantage tsaka disadvantage kasi wala naman tatalon. Diba? Ibig sabihin, paano po yung gatong senaryo? Kung technical foul, pumake yung free throw. Pinake yung free throw ng shooter. Tatawagan ba natin? O kaya dun sa tinatawag nating ANSPO na 2 free throw. ANSPO, tumawag na ANSPO, titira ng 2 yung player. Okay, walang bantay. Nag-fake lang ng isa. Tatawagan ba natin ng faking free throw? Okay, pangalawang tira sa ANSPO. Na-fake uli. Tatawagan ba natin ng ng faking free throw? Okay, ang ibig sabihin, wala pong advantage at disadvantage. Walang makukuwang faking a free throw para dun sa mga player na tatalon dun sa rebound places o kaya jumper. Okay, muli mga kapito, mga kapuso. Yan po ay pagbibigay linaw lang. Sana makarating sa ating pinakamataas na FIBA rules, OBR. Yan, mapag-aralan po nila yung isa sa mga gray area niyan. Ito po si Kuya Roger. Please like and share. To God be the glory. Thank you.